Kung meron po na dapat mag-improve or magbago ng galawan ngayon 2026 sa mga departamento ng Executive Department, Office of the President, ay ang Presidential Communication Office or PCO. Kasi ito pong Communication Office ng under ng Pangulo, napakalaki po ng obligasyon na trabaho ng mga ito na dapat ay nagagawa at ginagawa dito at sa abroad. Alam ba niyo ang trabaho ng PCO, Office of the President? Hindi lang ho dito sa Pilipinas. Dapat sa international community, malakas din ang kanilang galawan para magbalita ng kung anong totoo, ano ang ginagawa, mga programa ng buong gobyerno. Dahil yan ay lahat under ng Office of the President. Para makahikaya tayo ng mga turista at ng kapitalista. Pero hindi po nagagawa. Kasi kahit dito sa atin, yung local pa lang, na tamang impormasyon na dapat ay naipararating ng PCO sa mamamayan Pilipino, hindi nagagawa. Isa lang naman po dyan ang napapakinabangan at naghahayag ng mga balitang galing sa presidente ay si Jose Claire Castro. Sa kanyang mga briefing araw-araw, kahit papaano may naliliwanagan ng mga issue. Pero yung mismong trabaho ng PCO na ikalat ang magagandang programa, ginagawa, mga plano ng ating Pangulo dito at sa labas ng bansa para makuha ng international community ang totoong impormasyon at programa, policy ng Office of the President, ay malaman nila. Yun ang malaking obligasyon ng PCO. Eh wala parang ginagawa ng PCO, bumubuntot-buntot lang sa Pangulo Ang kanilang mga istorya nagre-react lang sila pagka lumabas yung mga balita mula sa traditional media. Pag nag-interview ang isang network, may mga sinabi ganon-ganon, magre-react lang ang Malacanang. Yun lang Alam nyo, ang Presidential Communication Office, sila yung dapat naglalabas ng totoong balita galing sa presidente. At yun ang gagamitin ng traditional media sa pribadong sektor. At pwede ring pulutin at gamitin ng mga media influencer o social media influencer, yung mga vlogger. Ay yung mga volunteer vloggers sa ating administrasyon. Sila pa yung gumagawa ng paraan, maghanap lang ng balitang totoo na ipaparating natin sa taong bayan. Baligtad, kinokopya lang ng PCO at magre-react na lang sila. Dapat ang presidential communication ang magpo-provide ano ang programang ginawa ng Pangulo ngayong month na ito, itong week na ito, ano ang magandang epekto nito sa taong bayan. Lahat ng ginagawa ng Pangulo dapat yan massive information, dissemination, pagpapakalat ng impormasyon dito at sa abroad. Kasi yung ibang departamento, tulad ng Department of Foreign Affairs, foreign policy lang ang gagawin niya. Pagsuporta sa mga Pilipino sa abroad. Yung ibang departamento, walang obligasyon magbigay ng tamang impormasyon sa abroad. Halimbawa, Department of Trade and Industry, Department of Finance, o anuman departamento ng gobyerno, wala silang obligasyong iparating sa abroad kung ano yung kanilang ginagawa. At ginagawa ng Marcos administration. Ang merong obligasyon at trabaho nun, Presidential Communication Office. Dapat sila merong tie-up sa mga ambassador natin sa buong mundo, consulate office, sila yung magpakalat ng impormasyon doon sa abroad kung ano ang ginagawa ng Marcos administration. Infrastructure, security, foreign policy, business policy. Yun ang mahalaga. Wala Pakaang-kaang lang dyan sa Malacanang at kung saan-saan opisina. Napakarami nilang staff. Bilyon ang pera ng PCO. Pero ultimum fake news, hindi nila malabanan at hindi nila matalo. Ganon silang may tuturing nating inutil na departamento.
Kaya si Pangulong Marcos sa loob ng nakaraang 3 taon, nagkakawindang-windang kasi kulang ang performance ng PCO. Kung kanilang nagagawa yung obligasyon, pipick upin at pipick upin ng traditional media sa private sector at social media kung anong nagagawa ng Pangulo. Maniwala kayo. Pero mas pinipick up yung negatibo na balita, against na balita laban sa ating Pangulo. Kasi yun ang nakikita ng traditional media at ng social media. Lalo na yung mga anti-Marcos, anti-government na grupo. O sasabihin ng PCO na mga inutil yan, yung mga anti-Marcos wala nang makikita tama yan. Mga DDS wala nang makikita tama yan. Totoo yun, pero meron kayong dapat gawin. Na kung ano yung kailang ginagawa, i-counter nyo. Ilabas nyo yung totoo. Kasi ma-impluwensya ang presidente, ma-impluwensya ang Office of the President, dapat ma-impluwensya ang lahat ng departamento na nasa ilalim ng Executive Department sa tamang direksyon, tamang impormasyon, for information ng lahat ng Pilipino dito sa abroad. Iyan po ang dapat gawin. Sa totoo lang, wala po akong personal na away sa kanila. Wala akong galit sa kanila. Gusto ko lang igabay sila sa kung anong dapat nilang gawin, i-deliver nila. Bagong taon na, 2026 na, walang pagbabago eh. Alam ba ninyo na ang Channel 4 at iba pang communication ng Office of the President, hindi naman sa lahat ng oras, nangongopya lang ng balita. Nagre-react lang sila kung anong balita mula sa private sector ng mga media organization. Saan ka nakakita ng gano'n? Dapat ang PCO ang nagpo-provide ng tamang impormasyon sa mga private sector na mga media. Then, ang private sector na media, dahil official yan, galing sa Office of the President, gagamitin yan para for information. Yan ang tama, maging ang social media. Dapat aktibo sila. Kung hindi sila aktibo, baka hindi nila alam ang trabaho nila. O baka takot sila na gumawa ng tama. O hindi nila talaga alam. Paisi-isi nila. Hinihintay lang sweldo. Hinihintay lang allowance. Pasarap sa buhay lang. Napuntahan dyan sa Malacanang at sa PCO, wala namang alam. Hindi alam kung anong obligasyon. Patay kang bata ka. Iyon ang kalagayan noon hanggang ngayon. Kaya si Pangulong Marcos, bugbog sarado. Ulitin ko, mabuti na lang merong mga volunteer, social media, influencer, vlogger, katulad ng inyong lingkod at marami pang iba dyan. Volunteer lang po kami. Volunteer lang sila. Paano kung walang volunteer? Sino magko-correct? Ang traditional media? Hindi ko-correct ng traditional media dahil hindi nila trabaho yun. Ang nagko-correct sa tamang balita at impormasyong galing sa Pangulo, PCO, kayo sa Presidential Communication Office ang dapat nagko-correct at nagbibigay ng tamang impormasyon sa taong bayan. Hindi nyo ginagawa. Kaya Mr. President, huwag ka nang tumanaw sa malalayong lugar. Nasa paligid mo lang ang may pagkukulang at pasaway. Kaya bugbog sarado ka sa nakaraang mga taon. Ngayong taong ito, huwag ka nang pumayag. Magpalit ka na kung kinakailangan ng mga taong merong alam sa information dissemination ng Office of the President. Real talk lang po ito. Please like and react.